Bangungot ang naranasan ng isa nating kababayan na nakaligtas sa giyera sa Israel. Siya ang kaibigan ng isa sa mga Pilipinong namatay roon. Eksklusibo niya ang ikinwento sa News 5 kung papaano siya nakatakas sa pag-atake ng Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ganito katensyonado sa komunidad ng Be'eri sa Israel noong umatake ang grupong Hamas. Rumoronda ang mga armadong lalaki. Nag-iwan sila ng mahigit 100 bangkay. Kabilang sa mga namatay rito, ang Pinoy caregiver na si Paul Castelvi. Eksklusibo naming nakapanayam ang kanyang kaibigan at kapwa Pinoy caregiver na si Joey Pagsolingan. Ikinuwento niya sa News 5 ang malabangungot na karanasang hindi niya raw malilimutan. Rinig niya raw ang kaliwat kanang mga pagsabog. Inaya niya ang inaalagaang Israeli na magtago sa bomb shelter, pero tumanggi ito at sinabing siya na lang ang magtago. Takbo ako dun sa nilak ko yung safe room. Di pagpasok ng mga terorista, dami nila. Ilang oras lang ang lumipas, napatay ang kanyang employer habang pinipilit na buksan ang pinto ng kanyang kinaroroonan. Hindi ko alam kung paano siya pinatay kasi nandun ako sa safe room. Nandun pa sila, pilit nilang binubuksan ng paulit-ulit yung safe room ko, pero nandun ako. Talagang hinawakan ko talaga yung handle ng pintuan. Pinupukpok nila, pinaparil nila yung pintuan. At hindi nila mabuksan, hanggang nagtambay pa sila doon. Naririnig ko, parang binuksan pa nila yung ref, kumain pa ata sila. Maghapon siyang nasa loob ng safe room, hawak ang kalso ng pintuan habang iniiwasang gumawa ng anumang ingay. Nung hindi nila mabuksan yung pintuan, ang ginawa nila, sinunog nila yung bahay. So pag sunog nila ang bahay, di pumapasok yung usok. Tinakpan ko yung sa babaan ng pinto. May towel na tapos may tubig doon na naabot ko. Buti na lang hindi naabo ang buong bahay. Hanggang sa kinagabihan, meron na namang mga lalaking sumubok na buksan ng safe room. Ang mga sundalo, sinong andyan, sabi nila. Sinong andyan, hindi ako umimik basta, pero hawak ko yung pintuan talaga. Hawak mo yung hawakan ng pintuan. Nakasandal ako dun sa mismong pintuan na hawak-hawak ko talaga. Ngayon, nung walang umimik, ang ginawa ng mga sundalo, binaril nila yung pintuan. Parang hindi ko alam kung hindi kasi ako marunong tumingin ng ang lakas ng baril nila. Binaril nila yung pintuan o mostly yung bala dun sa may pintuan doon natamaan ako. Sa pagkakataong ito, mga sundalong Israeli ang pumasok at sumagip kay Joey. Inoperahan naman ang kanyang braso na tinamaan ng bala. Nagpapagaling siya ngayon sa isang ospital sa Tel Aviv. Si Joey ang nasa litratong nag-viral online na inakalang ang Pinoy na si Jelianor Pacheco na umunay kasama sa mga dinukot ng Hamas. Nagtatrabaho naman si Pacheco sa Southern Israel na inatake rin ng militanteng grupo. Ang kanyang misis umaasang muli nilang makakasama ng buhay ang kanilang padre de pamilya. Yung kambal ko po, lagi po silang nagtatanong nararamdaman ko rin po yung nila kasi nakikita ko rin po yung mga nagpo-post sila na about sa sa papa nila. Kaya yun po. Tinatanong po nila kung nasaan na. Maasa ako na sana makabalik ka sa lalong madaling panahon. Bukod kay Pacheco, 2 Pilipino pa ang pinaghahanap. Nakahanda naman ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi ng mga Pilipinong nasa Israel. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 9 na komunidad sa Israel ang kanilang binabantayan dahil sa patuloy na gulo.